Yeah mga bro, so magandang araw sa inyong lahat So ngayon na araw mga bro ay nandito tayo ngayon sa San Pedro. So meron tayo ditong gagawin na Kawasaki Barako 175 tricycle mga bro. Ang problema nito ay nagbabawas ng langis, tapos yung battery ay lumulobo, nag-overcharge siya. So i-check natin kung ano yung maging mga problema nito mga bro ng Barako na ito. Grabe laki oh. Yan, so nandito tayo ngayon mga bro sa may San Pedro, Laguna. Sa may... Anong barangay ito bro? Anong barangay ba ito? Itong anong barangay nakakasakop dito? Landayan. San Pedro. San Pedro. Oh, Landayan. Sa may Landayan. Yan, laki mga bro. Oh, di ba? Laki ng Sedgar. So yun mga bro, bago natin umpisan yung ating video, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated. Pag mayroon po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Tara! Yeah mga bro, pakita ko sa inyo. Ang laki oh. Laki ng kasya dito sa loob kasi ang apat. Tapos dalawa doon. Pero ang ganda ng pagka-sit up nito mga bro. Ha? Alin? Kaya nga bago Saan mo pinadali to? Sa Santa Rosa. Santa Rosa pa. Bagong gawa ang bubong ko lang nito eh. 5,000? Kaya lahat. Pwede na. Yung TV ito, double to. Pwede na to. 5,000 sa kanila lahat. Yan mga bro, switch. Yeah, patagasin muna natin yung langis kasi bago eh. Kasi ipupulwib na natin ito mga bro. Papalakasin natin yung kanyang charging. Tapos may tuturo ko sa inyo mga diskarte kung paano hindi na tayo maghihinang ng marami. No. Hindi na tayo maghihinang ng marami. Tapos, nagbabawas na langis to, di ba? Nagbawas siya kasi yung mga isa natin ang yan, ano na lang, hindi na Pero wala siyang usok pag binibirit. umusok siya pag gabi. Sa araw din nakita pero sa gabi, sobrang usok. Papalitan natin ng valve seal to. Yan ang isa kalahati yan Tapos pag nagsusul ko isa kalahati yan. Tapos pag kaya na, kinuha ko yung langis. Ganyan lang kadami. Nagbabawas na nga. So palit tayo ng mga bro, valve seal tsaka original na mga gasket nito. Meron naman tayo mga dala-dala. Wala naman tagas. Bagong ano to? Kunti lang. Time machine? Bago tayo mention ito, no? Bago to. Yung guide. Yung ano. Kasi ang ingay yan. Pag may station doon. Yeah. Yan mga bro, so sa pag magpo-fulwave kayo ng Barako, yan, Barako mga bro, pwede nyo patuluin yung langis or pwede naman dito nyo natanggalin tapos mag-ready kayo ng gasket, no? Kasi possible yun mga bro, pagka binuno to, minsan nababaak o minsan naman buo, 50-50. Kaya mag-ready na lang kayo para in case na mabaak, meron kayong pamalit. Tapos mausok siya, ayusin natin ang piston rings, check natin, palit tayo ng valve seal, syempre hasain natin yan mga bro. Okay? So kunin lang natin mga pyesa. O kunin natin yung mga tools. Grabe mga bro, sakit ng katawan ko kasi bukas nasa Cavite tayo, meron tayong gagawin na Rouser 135, no? Yan mga bro, so dito ang gagawin natin, kakalasin natin to. Okay, kalasin natin tong footrest, no? Yan, para hindi siya makaharang. Pero pwede naman hindi na. Pero kakalasin natin tong cover kasi meron pang tornilyo dito yan. Tanggalin natin mga 8mm na socket na yan mga bro, para mahugot natin. Tapos dito, tatanggalin natin to. Kasi yung socket ng stator nito ay nandun sa likod. So nasa likod mga bro. Hindi na ako magbibideo hindi sa pagpapalit ng valve seal niyan, kasi marami tayong tutorial niyan. Dito na lang tayo sa pag full wave. Meron akong ituturo sa inyo na technique mga bro. Meron akong tuturo sa inyo para hindi na kayo mahirapan sa pag full wave, Yan, so kalasin muna natin to So mamaya update ko kayo kapag nabunot na natin to. Ayan mga bro, kung makikita nyo, bali nakalas na natin yung crankcase. Tapos binunot na rin natin yung head mga bro. So ang salarin nito kaya umuusok, yung ating expander ring tsaka oil ring dikit-dikit na. So hindi na siya naglalaro or hindi na bumubuka. Kaya yung oil na nanggagaling dito sa ilalim nakakapasok dun sa chamber natin kaya umuusok.
Yan, pero yung piston, yung block, okay naman. Sumikip lang, gawa ng mga carbon. Nangyayari talaga yan mga bro sa motor ano. Tapos, dito tayo. Yan, ito mga bro. Ganito mga bro, ang ano full wave natin. Kasi yung mga ganitong charging, naka half wave lang yan mga bro. Ano? Pagka marami kayong kargang mga ganun, mga busina, at maraming mga ilaw dito sa unahan, ayun, yung mga ilaw doon. Automatic yung ganito, malulubat talaga. Ganito yung charger mo, stock No? Ayan, malulubat talaga yan mga bro. Ngayon, bro, pinagawa mo na ba to dati? Pinagawa mo to dati? Hindi pa. Ba't kulang? Kulang ng... Kulang ng winding oh. Ewan ko. Oo, ito mo, kompleto. Ito kulang ng isa. Di ba nabuksan yan? Di ba nabuksan to? Oo, di ba kulang gano'n yan? Kulang mga bro. Sa ibang barako kasi nagagawa natin, di ganito, buo siya. Ayan. Ba't gano'n? Hindi ko rin alam, basta ngayon na nabuksan. Ayan. So ang gagawin natin dito mga bro, ano, sa pagpupulwave kasi mga bro, yung ito yung dalawang wire, ito yung dilaw, tapos ito yung puti, ano, puti. Ang gagawin natin dapat, ang gagawin dapat diyan mga bro, itong, ayan, yung winding na yan, itong magnetic wire na yan, tatanggalin yan mga bro, ano, okay, tatanggalin yan, tapos ilalagay nyo dito sa kulay dilaw, tapos ito, puputulin nyo, pero nakakabit pa rin dapat yung dalawa. Yan, ganun yung full wave na tinatawag. Pero ang pinaka shortcut nito mga bro, pwede natin gawin dito. Ang kailangan lang natin makuha dito is yung pinakadulo. Ito yung puti, yung starting winding. Ito yung dilaw, yung gitna. At ito yung kabilang dulo, yung ground. Yan, kita nyo ba yun mga bro? Maitim na kasi. Itong dalawa na yan, yung magnetic wire, nakatap sa ground, sa kulay itim na may stripe na yellow. Tapos ito naman, na magnetic wire, yung starting winding, nakatap yan sa white. Hindi lang kasi, ano na kasi mga bro, ano na eh, madumi na eh. Ayan o. Meron tayong white dito, tsaka dilaw, di ba? Ayan. Ayan yun, yung white, ito yun. Tapos yung dilaw, ito naman yun. Tapos yung itim, ayan o. Ito yung itim na may stripe na dilaw, ito yun. So, para hindi na ka mahirapan mga bro, ang gawin nyo, putulin nyo to. Putulin nyo tong itim, putulin nyo to, pagsamahin nyo lang. Okay na yun, full wave na yun. Tapos, pagdating dito, ang gagamitin natin is yung itim at saka yung puti. Yung dilaw, hindi na po natin gagamitin. Okay mga bro, so ganun lang yung full wave na gagawin natin dito. Basic na basic lang yung gagawin natin ditong full wave mga bro. Yan, tapos ito, lilinisan din natin yan kasi ibabalik na natin. So, mamaya, pakita ko sa inyo mga bro kung ano yung sinasabi kong full wave. So, napakadali lang naman mga bro yung full wave itong barako na ito. So, mayroon tayong mga ibang video nito mga bro. Napakadali lang, basic na basic lang. So, okay, so ngayong araw mga bro, ulitin ko, home service tayo dito sa San Pedro, Laguna. Yan. Ayan mga bro, so update tayo dito sa pinulib natin. Ito mga bro, shortcut tong ginawa natin, ano. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bro. So kung makikita nyo, andito yung puti, andito yung dilaw, andito yung ground. Okay, so sa ibang tutorial natin, ang ginagawa natin, ito tinatanggal natin yung magnetic wire, nililipat natin dito sa dilaw, tapos binubunot natin daw, tapos pinagsasama pa rin natin. Ito mga bro, shortcut to. Ang gagawin nyo, yung magnetic wire dito, putulin nyo. Tapos yung ground dito, putulin nyo. Tapos pagsamahin nyo, ayun na yung dalawa. Ayun o. Magkasama silang dalawa. So dito na lang tayo mag-modify ngayon para hindi na tayo magkakalkal. Ngayon, ang gagamitin natin dito sa wire na ito is yung puti at saka yung itim. Okay? Yung puti at saka yung itim. Yung dilaw, i-disregard na natin yan. Huwag nyo na pong gamitin yan. So doon kayo magtatap ng galing naman sa regulator rectifier. Okay? Yung puti at saka yung itim. Huwag nyo nang gagamitin yung dilaw. So nakadepende kasi yan mga bro kung anong gagawin nyo dito sa stator na ito para mag-match yung ating regulator rectifier. So kapag once na nag full wave kayo mga bro, hindi nyo na pwedeng gamitin tong rectifier na to kasi half wave lang po yung nakadesign. Okay mga bro, so ayun lang. So ikakabit na natin yan. Tapos linisan muna natin tong head mga bro, tapos buuin na natin para matapos na. Basic na basic lang, di ba?